sa Supreme Court na maaring ipatupad ng Executive Department ang ICC warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa both camp, mga kababayan, binigyan ng 72 hours yung gobyerno. Kaya ito ang naging komento ng Office of the Solicitor General. So sabi mga kababayan dito sa report ng PTB4, ayon sa OSG, pinapayagan ng Section 17 ng Republic Act 9851 ang mga otoridad ng Pilipinas. Ang sino mang public officer na sadyang nagpabaya, tumangging kumilos o nag-antala sa pagpapatupad ng batas ay maaring managot sa dereliction of duty at saka obstruction of justice na malinaw. Mauubos kayo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravidas. Pag-usapan po natin yung obstruction of justice na ginawa ng mga Duterte senators sa Senado. But before that, gusto ko kayong i-update sa issue kay Bato de la Rosa. Kasi yung Office of the Solicitor General, umaksyon na din po. Sabi dito sa report ng PTB4, kapapasok pa lang na balita, 1 hour ago, iginiit ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na maaring ipatupad ng Executive Department ang ICC warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa komentong inihain sa Supreme Court, sinabi ni OSG na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Court para ipatupad ang ICC warrant sa bansa. Ito yung response ng OSG. Di ba hindi nga nagtumakbo for TRO yung kampo ni Bato de la Rosa sa Supreme Court para ipatigil yung pagsiserve ng warrant of arrest? Hindi man nag-TRO mga kababayan, nag-issue ng TRO yung Supreme Court, kundi umingi ng komento sa both camp mga kababayan. Binigyan ng 72 hours yung gobyerno. Kaya ito ang naging komento ng Office of the Solicitor General. So sabi mga kababayan dito sa report ng PTB4, ayon sa OSG, pinapayagan ng Section 17 ng Republic Act 9851 ang mga otoridad ng Pilipinas na isurrender o extradite ang isang akusado o suspect sa ICC kung may isinagawa ng investigasyon o prosecution doon. Giit pa ng OSG, hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpapatupad ng ICC warrant kay De La Rosa at nanindigan na hindi dapat pagbigyan ang hiling ng senador na pigilan ang kanyang pag-aresto at pagsuko sa ICC. Sa karagdagan, hindi rin nila maaring gamitin ang parliamentary immunity bilang panangga laban sa public accountability habang tinatawag nilang fugitive from justice si De La Rosa. Sa huli, hiniling ng OSG sa Korte Suprema na huwag pagbigyan ang mga hirit ni De La Rosa kaugnay ng ICC warrant. So nagkomento na po yung Office of the Solicitor General. Malinaw po, obstruction of justice yung ginawa ng Senado, ng mga Duterte senators, pati sila damay dito. So habang pilit na pinapakita po ni Alan Peter Cayetano ng bagong Senate President at DILG Secretary John B. Crimolia na inaayos lamang umano nila ang sitwasyon sa Senado, noong nagkaroon ng putukan, mas lalo pong lumalabas yung totoong nangyari na ito po ay isang coordinated obstruction of justice para protektahan ang isang political ally mula sa batas. Yan ang malinaw doon. Hindi po simpleng security protocol yung nangyari. Ito po ay pagtanggi sa legal warrant tulad ng sinasabi ng Office of the Solicitor General sa komento po sa Supreme Court. Pagtatago ng ebidensya, media manipulation. Kaya bang sinasabi nila na under siege, yung media hindi man nila pinalabas, di madadama yun sa under siege, under attack na ginagawa. Di ba drama para mag-create ng chaos? Para makapuga si Bato? Malinaw po na operational diversion at posibleng coordinated escape assistance
Yan ang totoong nangyari. Yan ang lumalabas sa investigasyon ngayon. So habang naghahanap po ng hustisya ang publiko para doon sa mga biktima ng AGK ng previous administration, ginawa pong personal safe house ng Duterte Block ang Senado. Sinalaula nila ang Senado, matindi pong kabastusan ang ginawa ng mga senador. At habang dapat sana tumutulong yung mga opisyal ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas kasi sila po mambabatas, ang ginawa nila, naging silang mambubutas, gumawa ng butas, mga kababayan, para makatakas si Bato. Gumawa ng drama, yun ang butas na ginawa nila. So mas pinili ni Cayetano sa Rimulya maging ng mga political bodyguards ng isang akusado sa crimes against humanity. Ito'y tahasang pagtanggi, mga kababayan, sa ICC warrant na sabi ng Department of Justice, valid. Ayagan pong tumanggi. Itong si Alan Peter Cayetano at si John B. Rimulya. Kaya sabi natin, dapat palitan na ito ng ating Pangulo. Itinanggi nila na tanggapin, iproseso, o i-deliver po ang ICC warrant laban kay Bato de la Rosa. Nang pumasok yung team nung Monday, hindi pa yung putukan. Yung putukan, ginawa nilang senaryo yon para makapatakasin si Bato. Yung una, nung Monday pa lang, yung nagkandarapa si Bato sa takbo, ayun, pre-event nila mismo yung tracker team na insert yung ICC warrant na valid. Hindi po ito, mga kababayan, simpleng procedural disagreement. Kasi po, mga kababayan, sa ilalim ng Articles 208 ng Revised Penal Code, ang sino mang public officer na sadyang nagpabaya, tumangging kumilos o nag-antala sa pagpapatupad ng batas ay maaring managot sa dereliction of duty at saka obstruction of justice na malinaw. Mauubos kayo na mga Duterte senators. Lahat kayo ay kakaso ng obstruction of justice sa pinagagawa ninyo. Tapos nagdrama pa kayo ng underseats ninyo sa mukha ninyo na puro kayo na drama, nakatawa pa. Imbes, mga kababayan, na tumalima sa batas, tinutikta nila si Bato. Imbes na sila sumunod sa batas, ganon kawalang hiya itong mga Duterte senators. Kaya ngayon, sige silang live streaming, kanya-kanyang live streaming, at kahapon, mga kababayan, sama-sama sila sa isang live streaming. Walang tigil sa propaganda. Hindi na press con kasi ayaw nilang matanong ng hard questions. Mapapahiya kasi sila. Ay, iinit yung ulo na naman ni Alan Peter Cayetano. Ayaw matanong ng totoo. Kasi binibinta nila yung kanilang propaganda ng kasinungalingan para pagtakpan yung mga kabuktutan nila, katarantaduan nila na ginagawa, pambabalahura nila sa Senado just to protect Sara Duterte at saka yung kanyang kaalyadong si Bato de la Rosa. Isang pugante facing a case of crimes against humanity dahil sa AGK. So wala silang paalam doon sa mga victims ng AGK. May pakialam lang sila sa kaalyado nilang si Bato. Ganon kasama ang mga taong yan. Mga kababayan, kasumpa-sumpa ang mga ugali ninyo. Kaya hindi Senate integrity, mga kababayan, yung priority nila, kundi political shielding. Sinishield nila yung kaalyado nila sa politika gamit yung Senado. Payag tayo sa ganon. So, pilit na binibenta ng kampo ni na Alan Peter Cayetano ang linyada pong pinoprotektahan daw nila ang integridad ng Senado. Malinaw na pinoprotektahan nila si Bato, si Sara. Kaya nga ang tawag sa inyo, Duterte Senators, ginagamit ninyong posisyon ninyo dyan sa Senado, pansarili ninyong politika. So ang totoong nangyari, mga kababayan, ginawa nilang sanctuary, political sanctuary yung Senado. Naging katatawanan na tayo, laughing stock sa buong mundo. Ginawa pong escape corridor yung government facility. Ginawa nila, mga kababayan, na operational shield ang tax-funded institution. Yung institusyon ng Senado, ginawa nila, mga kababayan, na operational shield para buong Duterte Block, tracing mga hudas. Sila ang muka ng political impunity at institutional shielding gamit yung Senado na pinupunduhan natin. Sinisuldaw natin itong mga senador para protektahan ang pugante, mga pugante. Mga kababayan, yung mga nagsalaula sa batas.
Huwag tayong papayag po. So ang tunay na issue dito, hindi lang yung pagtakas ni Bato. Ang malaking issue dito, mga kababayan, dalawang mataas na opisyal ng gobyerno ay inaakusa ngayon ng obstruction, suppression of evidence, abuse of authority, paggamit sa state institution para proteksyonan po yung mga kaalyado sa politika. Kapag ang Senado mismo ang humahadlang po sa batas, delikado na po ito sa demokrasya natin. Kasi po, paano pa maniniwala ang publiko sa hustisya? Kung mismong mga leader ng gobyerno ang una pong sumisira rito. So ang publiko po ang dapat magtanong, nasaan yung buong CCTV footage? Bakit delayed masyado yung turnover? Sino yung nag-utos mismo ng lockdown? Sino yung nagdesisyon para wag tanggapin yung warrant? Bakit nagkaroon ng diversion press conference? At paano nakalabas si Bato at Robin? So mga kababayan, habang hindi nila sinasagot ang mga tanong na to, ito yung valid questions na sigurado magpapainit ng ulo kay Alan Peter Cayetano. Ito yung mga tanong na ayaw niyang marinig, kaya i-viral ninyo. So lalo pong lumalalim ang hinala ng publiko na may sabuatan nga po na nangyari sa loob mismo ng Senado. Yan ang malinaw. So ulitin natin, habang ang ordinaryong Pilipino, mabilis pong hinuhuli kapag may warrant of arrest, ang Duterte Black sa Senado ay may diversion, may lockdown, may media shielding po, at lumalabas may pagtatago ng ebidensya. Yung ombudsman mismo nagsubpena ng footage, ayaw ibigay, ayaw tanggapin yung subpena, pati yung suspension ni Aplasca. Grabe po, ganun katindi. Malinaw po ang kaganapan ngayon. Hindi na ito si Senado ng Bayan. Nagmumukha na po ito na VIP escape terminal ng mga kaalyado ng kapangyarihan. Max framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.